Maki-update po tayo sa mga aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si Mobile Journal Julie Baisa. Speaking of activities, Julie, alam natin na meron hindi natuloy today. Although nandun na yata siya, kaya alam mo hindi natuloy activity or wala pa siya doon? Dalawa yung hindi natuloy ngayon, Joby. Una yung Romblon, yun dapat yung first event ng Pangulo before itong Palawan. Yung Romblon, hindi talaga niya napuntahan kasi bad weather daw, sabi ng PCO. May mga pag-ulan at saka pagbaha doon sa lugar. Pero yung mga nauna ng cabinet members na nandun na, tinuloy nila yung event. So ang Pangulo lang ang hindi natuloy. Ngayon, yung Ilocos Norte, sa Pidig, Ilocos Norte, ngayong hapon sana, napupuntahan din niya at mamamahagi din ng tulong dyan sa mga magsasaka at mangingisda. Iyon yung hindi ulit napuntahan. Zero visibility daw, sabi ng PSC. So, hindi talaga pwedeng lumipad or magbiyahe ang Pangulo. Doon nasa lawag na siya. Okay, so paliwanag lang natin sa mga kababayan natin kung bakit pag malapit ang SONA talaga lumilibot po kahit sinong Pangulo. Yes, aside from gathering data for his speech, para na rin promotion na, oy, magsasona ako sa Lunes. Parang ganon. At saka ang kadalasan may mga inauguration, may mga bagong proyekto. So lahat ng yan kasi naririnig natin during SONA. Yeah. Okay, pero aside from mga na-cancel ngayon, kahapon hindi rin siya umalis because siya ay nagrepaso ng kanyang speech. Yes. So, meron bang balita tungkol doon? Hindi pa na-finalize yung speech ni PBBM ngayon. Kahapon nga, ayan, sinusulat niya. So, wala daw siyang aktibidad. Kung maaalala natin, Joby, si PBBM medyo meticuloso sa speech niya. Last year, na hinire-rehearse pa niya yan kung gaano katagal. Ang sabi ngayon, ang chika, mas maiksi daw yung magiging speech niya ngayon. Kasi ang gusto nga ng Pangulo, mas concise daw. I remember the RTVM telling some reporters na ayaw niya ng more than an hour or basta iklian, hindi katulad ng mga ibang kaya nire-rehearse niya yung delivery niya kung paano din tamang i-deliver para hindi nga naman nakakainip. Totoo yan, totoo. So, puntahan natin yung paghahanda tungkol dun sa SONA niya. In-announce na ng PNP kanina na 3 days yung although ganun din naman ng mga nakaraang taon. Yung gun ban na yan. So, wala bang concern sa security for him sa pagpunta niya dun sa Batasan this Monday? So far, sinabi ng PSC, wala naman daw problema, walang security concern. At saka sa panig ng Palas, the usual naman, namimigay ng mga passes, namimigay ng mga ID. So, yun naman talaga din yung ginagawa ng mga previous SONA. So, mahigpit naman talaga kung sino lang yung pinapayagang makapasok, saan ka lang pupwesto. So, wala namang bago. So far, wala tayong binababang direktiba sa atin and nothing new. Yeah. So, before ko itanong yung tungkol sa survey, sabihin ko lang na makikita niyo si Julie doon sa Lunes, inassign namin siya para sa SONA ng Pangulo. Doon meron kaming special on that day. So, panoorin niyo sa One News at dito din sa One PH. So, puntahan natin yung survey. Julie, ano ba yung mga issue na nangyari na tatatandaan mo na pwede naka-apekto? Sabi naman ng binigyan tayo ng caution ng Pulse Asia na kapag nire-release natin yung survey results, sabihin natin na meron pang plus-minus na dapat kino-consider na error na pwede mangyari doon sa survey nila. So parang slight lang daw yung decrease. Yung ba yung basa ng Malacanang din dyan? Actually, tinatanong mo ano ba yung nangyari noon. Ginawa yung survey around June 17 to 24. So, ang kainitan niyan, kasagsagan ng issue sa Ayungin Shoal. Yes. Pero yun yung pagkakataon na hindi pa nagsasalita ang Pangulo, halos isang linggo na nung nangyari na may naputulan ng daliri. Tapos, after noon, ang nagsalita si E.S. Bersamin, kung maaalala natin, medyo umani rin ng batikos kasi parang na-downplay niya yung nangyari and hindi nga naging maganda yung reception ng publiko doon. So, iyan yung nangyari nung mga panahon na yun. Yun yung mga pinakamainit na issue noon. Okay, so what we're watching out for, Julie, ay yung kung meron kayong opportunity at least tomorrow or over the weekend na makausap siya para sa pre-SONA or doon sa mga naging pahayag naman ni VP Sara ngayong araw na to. Oo, so far wala pang ambush interview. Medyo matagal-tagal na. Mukhang nag-iintay ang Pangulo ng, ng SONA. Sana magsalita na rin. Before kasi may mga naka-line up pa naman siyang events tomorrow. Even after SONA, meron na ulit out of town. So, abangan natin. Okay, keep us updated. Yan po si Mobile Journal Julie Baisa.